the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good. My life, I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Muli po tayong nagla-live para po sa ating our daily words of encouragement ngayong araw po na ito. At tayo po ay manalangin before we read our text. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi nito. Muli nag-aral po kami ng inyong salita para po sa aming our daily words of encouragement na may magsilbing encouragement nga po ito at patuloy na paglago ng bawat isa na nakikinig at makikinig sa gabi ito. Kayo pong maluwalhati o Diyos, abutin niyo po ang mga pangangailangan spiritual namin upang lumago kami spiritual at patuloy makilala namin kayo, mahalin at paglingkuran. Patawad po sa lahat ng kasalanang nagawa. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Luke chapter 10 po, verses 13 hanggang 16. Ano po? Ito na po yung sinusundan po natin bawat pangyayari dito po sa Luke Book of Luke, ano po, nasa chapter 10 po tayo, 13 to 16 po yung kanyang bracket. Kaya ito po ang sinasabi, woe unto thee, Chorazin, woe unto thee, Bethsaida, for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented, sitting in sackcloth and ashes. Verse number 14, the Bible says, but it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment than of you. And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell. He that heareth you, heareth me, and he that despiseth you, despiseth me. And he that despiseth me, despiseth him that sent me. Okay? So, yung exalted po na word dito mga kapatid ay hupso sa Hebrew Greek word, lift up or to elevate. So sabi ng Bible, thou Capernaum which art exalted to heaven shall be thrust down to hell. Yung thrust down po dyan ay bring down. So i-bring down. Yan. Kumbaga babagsak. Yung mga nag-elevate ng kanilang sarili, babagsak. Alright? Naalala niyo po si Lucifer sa langit. He exalted himself in heaven to be the most high and he want to take the authority over the Lord Jesus Christ in heaven, pero trinas down po siya, di ba? Oho. And ganun po yan. Alright? So, Jesus pronounces solemn woes to Galilean cities of Chorazin and Bethsaida. Ito po ay mayayaman po na cities, ano po, doon sa dyan sa lugar na yan, sa Chorazin and Bethsaida, at naggawa po ng Panginoon ng napakaraming miracle yan, pero hindi po sila naniwala mga kapatid. Oho, nangaral po ng Ebanghelyo ang ating Panginoong Jesucristo dyan, maraming miracles, pero matigas ang puso nila. Kaya nga, woe, sabi ng Panginoon. Expression of grief po yung woe. Alright? And warns Capernaum, sabi ng dito, despite witnessing his mighty miracles, these communities refuse to repent. Hindi po sila nagbago ng kaisipan. Hindi po nila tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Alright? So Jesus declares that rejecting his disciple is a direct rejection of God Himself. So dahil nireject nila ang disciples ng ating Panginoon sa pangangaral, ay direct rejection po yan sa ating Panginoon.
Pero salamat sa Panginoon, nung tayo po nakarinig ng Ebanghelyo, ay hindi po natin reject, kundi tinanggap natin ang kaligtasan at biyaya na ibinibigay ng Panginoon. Kaya po tayo na-save at naging anak ng Diyos. Tayo po ay nakakatiyak ng langit sapagkat po meron tayong sinampalatayan ng tagapagligtas. So number 1 here, pride leads to humiliation. Alright? Sabi ng Bible, which hath exalted to heaven, verse 15, shall be thrust down to hell. So exalting oneself while rejecting God leads to downfall. Spiritual privilege should produce humility, not pride. So kung tayo po ay nakakarinig ng salita ng Diyos, dapat po nagproproduce po yan ng humility. Bakit? Kailangan natin ng Diyos eh. Kung walang Diyos, hindi tayo binubuhay ng Diyos, ginigising ng Diyos, wala po tayo. Kaya nga po, kailangan natin ng Diyos. Every time we hear the message of the Word of God, dapat nagproproduce po yan ng pagpapakumbaba dahil nakikita natin na tayo po ay makasalanang tao, na nangangailangan ng biyaya ng Diyos, nangangailangan ng habag ng Diyos, nangangailangan ng tulong ng Diyos. Ang tao sakalang lalapit sa Diyos pag kailangan niya ang Diyos, di ba? Pag kailangan niya ang Diyos, lalapit siya. Pag nakuha niya na, hindi niya na kailangan. Pag nagka-problema siya, lalapit na naman siya sa Diyos. Pag nasolve yung problema niya, kakalimutan na naman ng Diyos. Ganun na ganun. Hindi po dapat ganun. So dapat po, the more na we see ourselves na mahina, maraming limitasyon, may pagkukulang mga kapatid, maraming kahinaan, kasalanan, the more dapat tayo po ay mas nagtitiwala, lumalapit sa ating Panginoon. It should produce humility, not pride. Pero yung mga taong ma-pride, mga kapatid, they exalt themselves. The Bible says, they will be thrust down in hell. Alright? Nung hindi tumanggap sa kaligtasan ng Panginoon, nung hindi nila sinampalatayan ng si Kristo bilang sariling Panginoon tagapagligtas, sabi ng Panginoon woe unto you, because you will be thrust down to hell. Ngayon, pag nasa impyerno sila, saka sila maniniwala. Wala na, huli na. Kaya nga pinakamaganda po, manampalataya habang buhay pa po tayo mga kapatid. Sabi nga ng Bible, pride goeth before destruction. So number 2, Jesus identifies himself with his messenger. Verse number 16, he that heareth you heareth me, and he that despiseth you despiseth me. When Christ's servants faithfully proclaim his message, hearing them is hearing Christ's message. Huwag po natin kakalimutan, sa pag naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, kasama natin ang Diyos. Alright? So ina-identify ng Panginoon ang kanyang sarili sa ating mga messenger niya. Alright? Kasama mo ang Diyos, mga kapatid. Hindi baling wala kang kasama, basta kasama mo ang Diyos. Hindi baling i-reject ka ng iba, wag ka lang i-reject ng Diyos, di ba? Sabi nga ng Bible, kung ikakahiyaan niyo ako sa tao, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng Ama sa langit. Matindi po yun. Kung ikakahiyaan niyo ako sa lupang ito, ikakahiya ko rin kayo sa Ama sa langit. Sa harapan ng Ama sa langit. Alright? Kaya huwag po natin siyang ikahiya. Dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon bilang messenger ng Diyos, mga kapatid. At pag dinispise nila tayo, ang Panginoon ang dinidespise nila. Diba? So, hindi naman po tayo ang dinidespise ang Panginoon. Diba? Hindi na baling i-despise ka ng tao. Sabi ko nga, basta huwag kang i-despise ng Diyos. Huwag kang isantabi ng Diyos. So, maging tapat lang po tayo mga kapatid na magdala ng mensahe ng ating Panginoon. Maging tapat lang tayo magdala ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Marami pang maliligtas na mga kaluluwa. So, if God identifies Himself to you, do you identify yourself to Christ? O kinakaya mo siya? Or, kinakaya mo siya? Dapat hindi. Hindi nga tayo ikinahiya ng Diyos sa public namatay siya sa cross ng Kalbaryo. Tapos, ikakahiya natin siya sa public. Tayo ay namumuhay ng private. Ang Diyos namatay para sa atin sa public.
kung siya ay namatay sa public, mamuhay din naman po tayo at maglingkod sa Diyos sa public. Di ba? Hindi yung ang Panginoon namatay sa public para tayo maligtas, hindi tayo kinahiya. Nung naligtas tayo, mamumuhay tayo sa private at ikinakahiya ang Diyos. Wow! Dala-dala po natin ang kaligtasan ng Panginoon sa mga tao. Di ba? Oho. So kung nakatanggap ka ng kaligtasan, dalhin mo rin sa iba. Kung nakatanggap ka ng kaligtasan, ibahagi rin sa iba. Be faithful proclaiming His message. Mga kapatid. At ang huli po, rejecting Christ means rejecting God the Father. Verse 16, He that despiseth me, despiseth Him that sent me. A person responds to Jesus reflects their response to God Himself because the Father sent the Son. Oho. So magre-reflect po ang Diyos Ama kay Kristo at si Kristo sa atin. Kaya nga, pag dinispise nila tayo, directly sa Diyos Ama. Diba? So again, salamat sa Panginoon kasama po natin siya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Wala na pong ipang pinaka magandang panawagan sa lupang mundo kundi ang panawagan ng Diyos. It is a happy calling, it is a highest calling, it is a holy calling ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Sa ating principles of the day po, number 1, repent or God will reject you. Huwag po natin ikaya ang Panginoon. Diba? Statement number 2, if God identifies Himself to you, then don't be ashamed to identify yourself to Christ. Huwag po tayong mahihiya. Alright? Alright, tayo po manalangin. Dakilang Ama, Diyos namin banal, thank you sa inyong salita at mensahe. Bless po sa aming buhay ang mga ito. At kailangan po namin kayo. O Diyos, thank you for saving us and identifying yourself to us. And thank you that you are with us, Panginoon. Kayo po manguna habang kami po ay naglilingkod sa inyo, sampu na aming pamilya. Salamat po, ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Bless na rin po lahat ng nakikinig ngayon, sampu ng kanilang pamilya, at patuloy silang manatili sa inyong kalooban, sa inyong salita. Salamat po, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Yan po ang ating our daily words of encouragement sa araw na ito. God bless you all. I love you all. See you po tomorrow sa ating next episode.